Kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Pebble Shooter. Patnubay ng magulang, ang ilan sa material ng videong ito ay pwedeng hindi angkop sa mga batang edad 13 pababa. Noong unang panahon, sa napakagandang lupain ng Laos, ang lupain ng 1,000,000 elepante, ay may isang batang lalaki na kilala sa tawag na Mansei. Wala na siyang mga magulang at baldado ang isa niyang binti. Pero napakamasayahing bata ni Mansei na inaalagaan ng mga tao sa nayon. Kumusta, Mansei? Heto, gulay galing yan sa hardin namin. Oh, Leia! Gulay? Mas maganda ang dala ko para sa'yo. Isang napakatamis na pie? Mabubulok lang ang ngipin niya. Laging nakikipaglaro sa kanyang mga bata sa nayon. Pero may isang partikular na laro na siya ang pinakamagaling. Wow! Paano mo tinamaan yung puno? Ang galing ni Mansei, di ba? Kaya niyang tirahin ng kahit na anong bagay, gaano pa man to kalayo. Medyo. Ang totoo nito, mahabang oras ang nauubos ni Mansei sa pag-iensayo ng pagbato sa mga malalayong bagay. Kaya rin niyang tirahin ng mga dahon sa tuktok ng mga nagtataasang puno. Isang araw, habang mag-isa siyang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng banyan, sinimulan niyang batuhin ang mga dahon. Ang galing! Ang sinag ng araw na tumagos sa dahon ay gumawa ng imahe sa lupa. Parang batang lalaking sumasayaw. At kaya ganon na nga. Pag gumagalaw ang mga dahon at ang sinag ng araw ay tumatagos dito, ang imahe sa lupa ay magandang gumagalaw. Nang makita siya ng kanyang mga kaibigan, naaliw din sila sa kanilang napanood. Oh! Ano ito? Ang ganda naman! Bakit hindi tayo gumawa ng iba? Ha! Huya! Di nagtagal, nakagawa siya ng elepante mula sa isang dahon at saka isang batang elepante. Ang galing! Parang sinusundan ng batang elepante ang nanay niya. Masayang pinapanood ng mga bata ang palabas at muntik na hindi nila makita ang hari at ang mga sundalo nito na papalapit sa kanila. Pero lumingon sila pagkarinig nila ng ingay. Naku, hindi! Ang hari! Bilis! Magtago tayo! Tayo na, Mansei! Nagtago ang mga bata sa mga halamanan habang ang hari at ang kanyang mga sundalo ay nagpahinga. Pero nang umihip ang hangin at pinagalaw nito ang mga dahon, nagpakita ang elepante sa hari at nagulat ito. Oh! Ano ito? Para itong mahika. Ang ganda naman ito! Mga gwardya, hanapin niyo ngayon ang taong may gawa nito. Naku po! Hinahanap nila tayo! Takbo! Dali! Sandali! Hintayin niyo ako! Pero nagtakbuhan ng mga bata at tuluyang iniwan si Mansei. Kahit mabuting tao ang hari, para sa mga bata, isa pa rin siyang dakila at nakakatakot. Nakakita ako ng bata dito. Dalhin natin siya sa hari. Kaya naman ang takot na si Mansei ay dinala sa harap ng hari na nanginginig. Ikaw ba ang gumawa sa mga imaheng ito? Opo, kamahalan. Patunayan mo nga. Gumawa ka ng isa pa, ngayon din. Pumulot si Mansei ng bato, pero bigla na lang may ibon na dumapo sa sanga. Nang makita ito, nagkaroon ng ideya si Mansei. Binato ni Mansei ang isa sa mga punit na dahon at nabuo ang imahe ng katawan ng ibon. Sa pangalawang dahon naman, gumawa siya ng ulo ng ibon at nang gumalaw na ang mga dahon, nabighani ang lahat sa napanood. Ang galing naman! Para bang kumakanta yung ibon ng isang awitin. Ang hari at kanyang mga tauhan ay nagpalakpakan sa awitin ng ibong gawa sa sinag. Aba, ikaw bata, meron kang natatanging kakaibang talento. Gusto sana kitang dalhin pabalik sa aking palasyo. Malaki ang may tutulong ng talento mo sa akin. At kaya, sumakay si Mansei sa karwahe kasama ang hari at nagbiyahe pabalik sa palasyo nito. Doon namangha si Mansei sa kanyang nakita sa loob nito. Ngayon, makinig ka sa mga sasabihin ko sa iyo, bata. Magdaraos ako ng pagpupulong kasama ang mga ministro ko.
At ang isa sa kanila ay talagang napakadaldal. Ibig ko sabihin, ang lalaking tinutukoy ko ay ubod ng daldal. Gusto ko sana siyang turuan na makinig din sa iba. Kung ganun, paano po ako makakatulong? Gusto kong magtago ka sa mga kurtinang yan at susumpitin mo siya ng mapapait na balat ng kahel sa bibig. Namangha si Mansay sa narinig at sumang-ayon sa plano ng hari. Nagtago siya sa likod ng kurtina, katapat ni Ministro Eric malapit dito. Di nagtagal, nagsimula ng pagpupulong. O hindi! Hindi ko natanong ang hari kung sino sa mga ministrong ito. At ngayon, ipinatawag ko kayong lahat para pag-usapan ang mga nakawan sa kahariang ito. Mayroon bang isa sa inyo ang makapagpapaliwanag dito? Ano kasi kamahalan? Naisip ko lang na... Iniisip kong siguro pwede nating tanungin mismo ang mga biktima. Siguradong may iba sa kanila ang nakakita sa mga magdanakaw. Napakagaling niyan! Kung gano'n pwede rin Pero sa tingin ko, matatagalan pang makita ang mga tao. Alam naman nating malaki ang kahariang ito at meron tayong mabubuting mga mamamayan. Eric, sa palagay ko may gusto siyang sabihin. Pero marami naman tayong mga sundalo sa kaharian. Siguradong hindi naman ito kakain ng mahabang oras. Kung ganon, siya pala yun. Ngayon, magpahinga ka muna, ginoong madaldal. Tinira niya ang balat ng orange sa bibig ni Eric. Siya ay gulat na gulat at di nagtagal ay biglang namutla. Anong problema, Eric? Ayos lang ba ang lahat? Ano ba itong nakakatiring nasa bibig ko? Ew! Eric, nasa harapan ka ng hari. Ayos lang yon. Ngayon ano ulit yung gusto mong sabihin? Kasi kamahalan, Ang sinasabi ko, ang mga tao ng... Maaaring may magdanakaw sa ating mga tao. Ang ibig ko sabihin ay... Ay, nako. Mukhang napilipit ang dila ni Eric ngayon. Salamat. Ngayon kamahalan, pakinggan niyo ako. Pasensya na kayo, pero gusto ko lang namang sabihin na... Bakit ba nangyayari ito? Sa tuwing binubuksan ko ang bibig ko, may pumapasok na kung ano. At kaya sa pagkakataong ito, nilunok niya ang balat at nagpa siyang manahimik na lang. Dahil baka may kung ano pang pumasok sa bibig niya. Ngayon, pwede na ba ako magsalita? Ayan, sa wakas kamahalan, ang gusto ko sanang sabihin ay may isang naglalakbay na perya sa ating kaharian. At kung saan ito humihinto, ang kalapit na bahay dito ay lagi nananakawan. Aba, mukhang talagang kakaiba nga yan. Kung ganoon, gusto mo bang bisitahin ang susunod na pupuntahan nito? Opo, kamahalan. Napakagandang ideya niyan. Ano ang palagay mo rito, Eric? Medyo namangha si Eric sa ideya nito. Ano yun? Tsangayin ako sa mga ideyang yun. Aba, magaling. Maganda talagang nakakarinig ng iba't ibang opinyon, hindi ba mga ministro? Oo, tama po kayo. Sa ganitong paraan, sa tuwing marami nang sinasabi si Eric, tinitira siya ni Mansay ng balat sa bibig niya. Kaya nananahimik na lang si Eric buong oras. At wala siyang pagpipilian kung hindi makinig sa iba. Parang hindi ko maalalang narinig ko mga opinyon nila dati. Ganun ba talaga ako kadaldal sa mga pulong? Nang matapos ang pagpupulong, nilapitan ng hari si Eric. Ngayon,
Naintindihan mo na ba na napakahalaga ng pagbibigay ng tsansa sa iba na magsalita at sabihin ang opinyon nila? Opo, patawarin niyo ako sa mga inasal ko. Mula ngayon pipilitin ko ng magbago. Sa wakas, nagtagumpay rin. Labis na natuwa ang hari kay Mansei at pinayagan siya nitong tumira sa palasyo. Siya ay pinapakain ng mabuti at inaalagaan. At nabuhay ng masaya habang pinapakita ang kanyang kakayahan sa iba. At si Eric naman, hayon, tinupad niya ang kanyang salita. Pinilit niyang bigyan ng tsansa ang iba na magsalita. Dahil ang pakikinig sa iba ay isang napaka-importanting bagay. Dapat ay pahalagahan din natin ang mga opinyon ng ibang tao.